Sa panahong nangangailangan ng bansa ng malinaw at matatag na tindig, binigyang diin ni Secretary of National Defense Gilberto Gibo C. Teodoro Jr. na ang mga paratang na walang sapat na ebidensya ay walang puwang sa mga usaping pinamamahalaan ng pandaigdigang batas. Kasabay nito, iginiit niya ang pangangailangang ipagtanggol ng Pilipinas ang kanyang mga lehitimong karapatan. Sa pagtanggi sa aligasyon ng China sa Ayungin Shoal, hindi lamang siya tumutol, kundi naglatag ng hamon na patunayan ang mga ito sa angkop na legal na forum. Ayon kay Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goitia, ang bansang naninindigan sa katotohanan at batas ay hindi sumusuko sa anumang presyur. Batid nito na ang kanyang mga karapatan ay likas at hindi maaaring ipagkaloob, ipagpalit o ipagkait ng iba. Higit nang nauunawaan ng maraming Pilipino ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Para sa marami, hindi na ito isang malayong usapin. Ito ang lugar kung saan kumukuha ng kabuhayan ang ating mga mangingisda. Ito ang lugar kung saan nagbabantay ang ating mga sundalo at Coast Guard at kung saan araw-araw sinusubok ang ating soberanya bilang isang malayang bansa. Nagbabala ang Beijing sa Estados Unidos, Japan at Pilipinas. Ang soberanya ay hindi ipinagtatanggol ng palihim. Ito ay pinaninindigan ng may tapang, malinaw na direksyon at matibay na kalooban ng isang bayang hindi papayag na ipagkait ang kanyang mga karapatan, dagdag ni Goitia. Sa pinakapayak na pananaw, hindi ito usapin ng sigalot kundi ng dignidad. Ipinapaalala nito na bagamat pinahahalagahan ng Pilipinas ang kapayapaan, hindi nito tatanggapin ang anumang anyo ng pang-aapi o panggigipit. Ayon kay Chairman Goitia, ito ang Pilipinas ngayon. Hindi nagpapasindak, hindi umaatras at hindi kailanman susuko. Malinaw ang mensahe, ang ating mga karapatan ay hindi maaaring agawin. Maninindigan tayo para sa bayan, manatiling nakasubaybay sa ating Diaryo Tagalog Kindat Kidlat Ulat, na unang matutunghayan sa Diaryo Tagalog Facebook page, website at YouTube channel.